Ito pala ang pinakadahilan ng patuloy na hindi paglalaro ni Mav Ahamnisi sa Barangay Ginebra. Inilabas na kung gaano katagal mawawala si Reynam Batak sa TNT. At Kai Sotto is back. Good news ito. So yan ang ating mga tatalakayin. Speaking of Kai Sotto, I'm coming back. Yan ang kinumpirma ni 7'3" big man Kai Sotto sa kanyang Instagram post matapos ang muli nitong pagpirma para sa team ng Koshigaya Alpas para maglaro muli sa magiging 2025-2026 season ng Japan B-League. Matatandaan namang hindi na natapos ni Kai Sotto ang huling bahagi nitong nakaraang season dahil na nga po sa natamo nitong ACL injury. Kaya naman ngayong nakapirma na muli sa nasabing koponan si Kai ay desidido nga ito na makabawi sa team ng Koshigaya na buong pusong nagtiwala sa kanya. Last season nga raw, feeling niya hindi niya nagampanan yung trabaho niya sa team na ito dahil na nga raw sa pagkakaroon ng injury na kung saan hindi nito natapos ang season. Kaya naman para kay Kai Sotto, babalik nga raw siya ng mas malakas, mahusay at tutulong dalhin ang team sa susunod na antas. Kaya naman sa muling pagbabalik ni Kai Sotto sa team ng Koshigaya after pumirma ng kontrata, todo pasalamat nga siya kila Coach Ansay at sa mga staff ng Alpas na kung saan hindi nga raw nawala ang tiwala ng mga ito sa kanya na siyang nag-alok muli sa kanya ng magandang pagkakataon na muling kumatawan sa lungsod na ito. At about nga dito kay TNT Star Guard Reynam Batak, nilabas na nga po ang posibleng magiging paggrahe nito dulot ng injury. Batay sa nakalap nating pinaka-latest report, Reynam Batak out 4 to 6 weeks with groin injury na kung saan ini-announce nga po ng team ng TNT din sa kanilang Facebook ang posibleng ilang linggo nitong pagkawala dulot nga nitong injury. So matagal-tagal nga rin yun kung tutuusin. So malaki-laki nga ngayon ang mababawas sa puwersa ng TNT kung tutuusin dahil biruin mo ba, isang key player or isa sa key player eto na kung saan nag-a-average pa ng mga ngayong Philippine Cup this ongoing ng Philippine Cup ng 12.7 points per game, 3.67 assists per game and 3.33 rebounds per game. So malaking kabawasan nito sa guard position ng TNT dahil nawala na nga rin po sa kanila yung Jason Castro noon dulot ng patuloy na pag-recover nito mula sa knee injury. So ang TNT pa naman ngayon, elimination na, may kartada pa nga po na 3-3 win-loss record sa standings at may 5 na nga lang po silang natitirang laban na kung saan makakabangga pa nga nila ang team ng Rain or Shine sa May 21, Northport sa May 30, Blackwater sa June 6, Barangay Ginebra sa June 8 at Magnolia sa June 13. At papunta naman tayo dito sa patungkol kay Maverick Ahamnisi. So ano na nga ba ang katotohanan talaga sa patuloy na hindi paglalaro nito para sa Ginebra? Kamakailan nga lang ay may mga lumabas na bali-balita na itong si Maverick Ahamnisi di umano raw nais na raw di umano magpa-trade dahil sa hindi raw di umano nito gusto ang nakukuhang playing time sa Ginebra. So base nga rin yan sa ilang mga nababasa natin Yung iba pa nga sinasabi, hinahanda lang raw ito bilang pang trade o hinahanapan na ng makaka-trade. Pero ang totoo pala, kaya hindi pala naglalaro ito dahil sa balitang di umano'y may iniinda pala itong injury na nakuha raw nito sa ensayo. Kaya ilang game na nga rin ito na hindi nakakalaro. So batay pa nga po sa impormasyon, makakaasa naman raw po na makikita natin makabalik ito si Maverick Ahamnisi bago yung playoffs. So ibig sabihin lang, malinaw na hindi totoong balak i-trade ng Ginebra si Mav. Kaya hindi ito nakakalaro.